Magandang balita. Inulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 2.1% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero mula sa 2.9% noong Enero. Ito na ang pinakamababang antas na naiulat simula noong Setyembre 2024. Ang mas mababang antas ng inflation ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 2% or 2.6%. Ang pagbagal naman ng presyo nito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang produkto. Kasunod ng mas mababang inflation rate, nanatili sa 2.5% ang average inflation rate ngayong 2025, napasok pa rin sa full-year target ng gobyerno na 2 to 4%. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno kontra sa tinatawag na inflationary pressures. Sisikapin din ng ahensya na panatilihing mababa ang inflation rate at tugunan agad ang mga posibleng pagtaas ng ibang commodities. At isa pang good news, available ang higit 2,000 trabaho mula sa iba't ibang industriya, kasama ang ICT, aviation, tourism at service sectors. Maaaring makita ang mga available na trabaho sa www.jobs@clark.com. Dito ay pwede nang mag-register para ma-match ang mga trabaho sa mga aplikante. So, meron pa po tayong good news. Nagkaroon po kami kanina ng meeting with Secretary Laurel dahil aasahan po natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay? Ayan. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang presyo po ng baboy ay maaari po ito, maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng Kasimat Pigi ay bababa po between 350 to 360 per kilo. At ang liempo naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin good news pero most probably po ay bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary.